Hintay ng live ko itong mga to. Tago muna sa loob. Ito lang isa ilalabas. Anong oras? May ano ba yan, meeting? Ay. Di maniniwalang ate ka nun. Di mo kumuha. Bilis ah. Mila Goshiako is watching. So ayun, nag-live lang tayo mga idol dahil meron tayong mahalagang, importanteng mahalaga na sasabihin sa lahat sa hapong ito sapagkat tayo ay may lakad bukas. So bago iyon, dahil 2 days akong hindi makakapag-live at hindi tayo makakapagkamustahan ng dalawang araw. So makapag-live ako nun, gamutan, nilalive namin yung gamutan, pero hindi yung ganito na nakapagkwentuhan tayo, no? So, Mila Gushyako, shoutout sa mapagpalang hapon. So, shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Then, pa-share na lang po yung ating video para malaman ng tao na kung nasaan kami. So, yun, hapon na. Hindi pa pala ako nakakapag-send kay paring Ariel Magsino nung kanyang nilalambing sa akin. So yun, shoutout muna, napakaganda, parang gold mga idol. Kintab. So ito ay ashtray na parang nahukay pa sa baul o hindi maintindihan kung saan nahukay ito. Salamat paring Ariel Magsino sa pinagkaloob mo. So I appreciate that na talagang maraming salamat sa iyo. So napaka buting tao nito ni paring Ariel Magsino, no? Yung isang manggagawa ng mga tansong medalyon. Kung sa Bicol maray na hapon, sabi ni Bicol Healer. So yun, mapagpalang hapon din sa inyo dyan sa Bicol. Ako'y dugong Bicolano. Magulo ang dugo namin mga idol. Hindi maintindihan ng lahi namin. Kasi ang lolo ko ay Ilocano, ang lola ko naman ay Bisakol, Bisayang Bicol. Ayun. Tapos, ito totoo yung sinasabi ko, hindi joke. Ang tatay ko naman, Hapon talaga, purong Hapon. Kaya, parang ang gulo ng dugo ko. So yun, nag-electric ban lang ako. Ang init. So, ayun, katatapos lang mag-live ni Antingerong Mangyan ng Mindoro, mga tropa natin, mga nandun. So, nagpangipangita kami doon ng mga tropa na mga manggagamot. Ewan ko, nandun yata si Bicol Healer kanina nanonood. So, ewan ko kung nag-out na siya. Sabi ko kasi mamaya na ako mag-live pagka-out niya kasi nagsasapawan yung mga... Bawa, nagla-live siya, tapos magla-live ako. Magsasapawan, maglilipat-lipat yung mga nanonood. So, siyempre, gusto ko rin naman na lumaki din yung mga views niya, mga yan. Sa amin kasi, mga idol, no, sa mga tropa. Amin yan, ng mga tropa nila, Antingerong Mangyan. Hindi kami, ano yan, kumbaga, bigayan, give and take. Kaya nga kita ninyo, pag nagkita-kita kami, para kami mga magkakapatid, pagka nagkita-kita. Ewan ko, hindi ko alam, talagang maano lang talaga siguro, mga mababait lang talaga siguro sila. At maano siguro. Mga ganun lang talaga mga pag-uugali nila, no? Mga napakasimple lang. Mapagpalang hapon, Lods, from Binyan, Laguna. Shoutout kay Jasper Pascual, Christian E.G. Kalayag. So, yun, shoutout sa inyo lahat yan. Ayun, si Christian E.G. Kalayag. So, yan si Antingerong Mangyan. Ewan ko kung bakit pangalan na niya nasa kanya ngayon dahil baka gusto niya mag-blue check. Kasi kung minsan ayaw tanggapin ni pagka blue check mga idol. So meron lang tayong mga ipapakita ng mga gamit dito, then iniimbitahan ko rin kayo. Hindi ko pa alam kung saan sa Batangas yung pupuntahan namin, pero bukas na yun mga idol.
isang malaking healing mission. Malaki to, nag-set yung member ko, si Bro Jules, nag-set siya ng gamutan. Then pupunta kami doon para Phil Anthony M. Redido, shoutout sa'yo, mapagpalang hapon. Shoutout sa'yo dyan, nasa ibang bansa yan. Ninago ko muna bro kasi daming scammer na gaya. Oo, maraming scammer na gaya. So, okay yan Christian, kung binago mo yung ano mo, no, si Antingerong Mangyan, kung binago niya kasi so may mga scammer daw. Siguro ibabalik din niya yan yung pangalan niya na Antingerong Mangyan. Yun kasi ang mga mahirap doon mga idol, kapag wala kang blue check, madaling maka-scam. So lagi niyong tatandaan para hindi kayo na-scam yung may mga blue check. Yung pasintabi sa mga wala pang blue check noon, mga nasa spiritual na mga nagbablog din, pinaka-the best, huwag kayong manghinayang dyan sa babayaran ninyong monthly na babayaran nyo kay Meta. Kasi para for safety ng inyong mga customers tsaka ng inyong mga client. Kasi babalik din naman sa inyo yan. Kung kayo yung mga naglilimusan ng mga gamit, babalik din naman sa inyo yan. So pinaka-importante doon, ma-recognize nila na talagang yung account ninyo na may blue check, yan talaga yung inyong gamit. Ano? So, yun. Ayun, si Alan Waray, manggagamot. So, kasama ko yan. Mapagpalang hapon kay paring Alan Waray. So, isa sa mga manggagamot. At si Antingerong Mangyan, mga manggagamot din yan. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ng mga, ano dyan? Na mga tropa natin, ng mga Antingero. Sino pa ba? Si Bicol Healer, nanonood kanina. So, yan, mga manggagamot yan. So, ayun, saan ba tayo sa Batangas bukas? San Nicolas, Batangas. So, sa lahat ng mga nasa Batangas dyan, kung malapit kayo sa San Nicolas, kayo ay punta doon, no? Para magpagamot. So, yun nga pala, lilinawin natin, baka malito kayo mga idol. So, si Christian E.G. Kalayag, sa mga naghahanap ng account niya na Antingerong Mangyan, ito po yung pinalitan niya yung pangalan ng kanyang account. Baka hinahanap ninyo. So, kasi ang pagpapalit po ng pangalan ng account ay nakakapagpahina po ng ating mga followers. Tsaka nakakalito sa mga followers ni Christian E.G. Kalayag. So, sa tunay na pangalan niya yan, ang kanyang account noon ay si Antingerong Mangyan. So, bukod si Agimat ng Mangyan, si Bro Mac yan, ano? Antingero ng Mangyan, tsaka si Agimat ng Mangyan. Magkaiba po yan. So, baka kayo ay, pero walang problema, magkukumpare niyan mga yan eh. Ako na nga lang naghihintay na may isa sa mga anak dyan sa mga yan eh. Pagka, kukumparihin ko rin yan mga yan. So, ayun mga idol, yan yung mga tropa natin sa Mindoro. So, yun, mapagpalang hapon sa inyo dyan sa lahat. Kay Bro Mac, kay Agimat ng Mangyan, kay Misteryo Mutya. So, talaga nakakamiss pumasyal dyan. So, ito mga idol, bukas, tayo ay nasa Batangas. Sa lahat ng magpapagamot, ano ba sinabi ko? Santo Tomas, nakalimutan ko. So, yun, meron lang ako ipapakita ng mga gamit dito na mga alagang-alaga ko ito noon, nung ako ay, Pero ngayon, hindi ko na naaalagaan. Ito ay nailagay ko sa isang lalagyan. Balang araw, makakarating din kami dyan. Sige bro, magpasabi ka lang, susunduin ko kayo sa pier. Para hindi kayo mahirapan sa biyahe. Kasi ang Batangas, hanggang dito, walang halong biro. Alam nila Bro Mac yan. Pagka tinatakbo, kahit naman ikaw, grabe ka rin magpatakbo eh. So, minsan tinatakbo ko ng 1 oras kalahati, magmula Antipolo hanggang Batangas Pier. Pag madaling araw, mga 1 oras, mahigit, mga 1 hour and 10 minutes, mga ganyan. Kasi maganda ang biyahe. So, natatagalan lang dito kapag pumasok na ng Bikutan. So, yun. Pag pumasok ka na ng Bikutan, yun na, traffic na. Kahit C6 yan, nagkaka-traffic. So, medyo mahirapan kayo. Ayun, San Nicolas, Batangas. Barangay Apisible, bro. So, yun, ang gamutan namin bukas ay sa San Nicolas, Batangas, Barangay Apisible. No, so, nandiyan kami bukas, manggagamot kami, libreng gamutan yan. Yan ay malinaw na sinasabi ko sa inyo, libre po yan, walang singilan yan. Sa lahat ng gustong magpagamot, magtanong tungkol sa pag-spiritual, kung hanggat kaya ko naman sagutin, sasagutin ko yan.
So may mga papakita ko sa inyo mga gamit dito na ito ay mga natambak na talaga sa lalagyan, mga idol. Talagang hindi ko na nagagamit. So meron mga pakakawalan ako at hindi ko pakakawalan. Yung mga pakakawalan ko, nilagyan ko ng langis. Nilagyan ko ng langis. Ito hindi ko nilagyan ng langis. Nung ako po ay nasa spiritual, may kilala ka pa idol na nagbebenta ng murang mutya ng kidlat. Kanina may dinala dito, ipinabebenta niya sa akin. Pinatutulak sa atin ng 5K. Ayan, sinasabi ko ng live, hindi ko dinagdagan. Pinapabenta lang sa atin kasi nakita niya kahapon nag-post ako. Sabi niya, ang daming bumibili sa'yo ng kidlat, bro. Sabi niya, pwede bang magpabenta? Tinanong ko, sabi ko, legit ba yan? Pwede ba nating makita? So, nung dumating dito, tinesting ko, okay naman siya. Okay naman, kidlat talaga. So, ipinabebenta sa akin, 5K nga lang niya ipinabebenta. So, yun, sa mga naghahanap mamaya, pwede nyo sa akin i-PM, pwede nyo matignan kung kursunada ninyo. Kung hindi naman, okay lang, wala namang problema dun. Magkaarga ka rin ba bukas ng kabal? Depende, Lods. Kung ano. So ito mga Lods, ito mga unang ipapakita ko, hindi ito available. Hindi ito available. May mga pinili ko na to kasi ito mga mga gamit ko nung ako ay medyo bata-bata pa. So, hindi ko alam, napabayaan ko na pala sa lalagyan. Tignan nyo itsura mga idol, oh. Nakakahiya pag ganito medalyon mo. So, ito ang tawag dito para ma-recognize ninyo sa mga hindi nakakalam. Para maging familiar kayo, no? Kasi nung naalala nyo nakaraan, puro mutya yung mga pinapakita ko sa inyo. Halos nakilala nyo yung mga mutya na tunay, tsaka yung hindi. Pinakita ko na sa inyo yung mga peking mutya, tsaka yung tunay na mutya. So may pagkakaiba siya, malaking diferensya. So ito mga idol, tignan nyo yung itsura. Ito, ewan ko kung marirecognize nyo pa. Ito yung tinatawag na 7 Arkangeles na hindi binyagan. So dalawang klase kasi yan. Merong binyagan at merong hindi binyagan. Yung hindi binyagan na 7 Arkangeles, ito ay 7 Arkangeles na parang araw. May natawag. Ito naman, 7 Arkangeles na binyagan. So, sorry kung na-interrupt pa. Sagutin ko lang. Baka importante. Baka gamutan ko. Yes, hello? Hello po. Okay po. Wait po. Saglit lang. Hal! Nasa gwardiya daw siya. Nakalib ako. So, pasensya na mga idol at napaka-importante lang nun. So, ayun mga idol, antigo na bro. Oo bro, talagang antigo na. Tignan mo yung kulay, oh. Bukod sa may mga lumot na talaga siya, lalo na tong isa, oh, may mga lumot, oh. Oh. Antigo na. Talagang matagal na sa akin to, siguro 15 years na nasa akin to. Hindi to available, hindi to. Ine-explain ko lang sa inyo, ito ay talagang mga na-stock na sa taguan ko. So ito, mga ganito kasi sa akin yung mga una kong gamit. Mahalaga sa akin yan kahit na hindi maganda, basta pinagpawisan ko, pinagpaguran ko, tinatabi ko yan. So ito hindi ko na balak linisin, bala siya dyan na ganyan, basta importante may bisa. Halos hindi na makilala. So ito yung tinatawag natin na binyaga na 7 Arkangeles. Tapos ito, sabi ni Bro, sarap daw gamitin sa kombati. O Lods, minsan pinangiipit to. Noon, nangiipit ako ng ganito sa paa para talagang pumalahaw. Ito naman ay hindi binyagan. So ganyan ang pagkakaiba, mga idol. So binyagan at hindi binyagan. Magkaiba yung pangalan nilang dalawa kapag binyagan at hindi binyagan. So meron siyang pagkakaiba. Maging sa dasal, magkaibang dasal niyan. Baka akala ninyo, porket 7 Arkangeles na ganyan, ay iisa ang dasal. So may makikita kayo, kung makikita ninyo dito, ang kanyang disenyo ay ganito. So ayan. Kung naiwan ko, kung makikita nyo pa.
Halos burado na rin kasi ito eh. Bukod sa luma na. So, meron tayong inilabas. Kasi sa akin ganito, nangihinayang ako dun sa likod. Kate Leia, hindi po ako nagumagawa niyan. Meron akong estudyante noon na magaling na mag-ritual ngayon. So, sa kanya ko binibigay ang mga love ritual. Hanapin mo, Sanctuario de Majica. So, siya na nagre-ritual ngayon. So, pansinin ninyo, ito siya. Lumang kasa. Yung likod niya, ganun pa rin. So, ako nang hinayang sa itsura ng Sheter Kangeles. So, gumawa ako ng bago na halos kamukha niya. Kaya lang dito, dahil nga po ito ay binyaga na, kaya nakikita ninyo dyan, merong basbas ng anima sola dun sa taas. Kita nyo po yung anima sola, tapos nandyan na yung hininga. So, pero pareho pa rin. Ang nadagdag lang, anima sola, hininga, so yan pa rin yan. Ito pa rin yan mga idol. Mas malaki nga lang at yung ito ay gawa sa kampana. Ngayon, dahil ang pangunahing leader ng mga Sheter Kangeles ay si San Miguel Arcangel, Teresa Punsalan Ramos, shoutout sa iyo, mapagpalang hapon din, ay si San Miguel Arcangel. So siya nilagay ko dyan. Full combat na siya, talagang pandigma. Kaya nga naka-step forward yung kanyang paa. So yan, gawa sa kampana at kalis, kaya nakikita ninyo yung kaibahan ng kanyang tinang. So ito yung labas natin. So ngayon, actually, parang dalawa yata yung 7 Arkangeles. Ay, isa lang. Ito, meron ding 7 Arkangeles na hindi binyagan, na tinatawag nilang mata ng Infinito. Yung iba tawag dito, mata ng Adonai. So yan, may 7 mata. Iba naman ito mga idol. Pasensya na kayo kung ganyan, talagang ayokong linisin. Talagang itinabi ko lang siya na matagal. Tapos meron tayo ditong mahal na berhen na mapagpalang kamay. Hindi na makilala. Nakakaawa tignan, pero ayun, talagang gusto ko lang talaga siyang ganito na lang ang kanyang itsura. Kasi naging ganito siya eh. Kaganda daw, sabi ni Christian Ig. So, alin ang maganda, Christian Ig? At maipagkaloob ko na sa iyo. Buntis po yan. Yan, nagdadalang tao siya dyan. Nagdadalang tao kay Jesus. So yan, mga lumang kasahan na talaga yan, na mga medalyon. Tapos, meron dito, San Benito. Ayan, Ermitanyo. Kita nyo mga idol, yung mga gamit ko ng mga sinauna. Ayan, halos burado na rin. Pero hindi siya, hindi siya manipis. Yan ang bagay na iniingatan ko sa isang gamit, yung magnipis siya. So ito. Sana yan. Para nakikita ninyo at eto mga idol, hindi na makita. Santa Maria. Burado na. Eto basbasan to mga idol eh. Binabasbasan. Wala na, burado na. Wala na kayong makita. Abala ka na kung ano maipagkalob. Sige, ano ko sa'yo. Kung ano man maipagkalob. So ito basbasan to. Talagang wala na, halos talagang burado na mga idol eh. Wala na talaga eh, hindi na natin, kahit ako di ko na ma-recognize kung anong medalyon ito. Basta tangan-tangan ko siya dati. Inabot sa akin to ng matandang walang pamasahe. Kasi binibentahan ako ng payong, kumakain ako sa isang restaurant, binibentahan ako ng payong, pamasahe daw niya. Sabi ko, umuulan ho, tay. Sabi ko, bagyo, tapos bibenta niyo yung payong yun, hindi nabasa kayo. Bigyan ko na lang kayo ng pamasahe, magkano po ba pamasahe nyo? Sabi niya, 30. So, yung binigyan ko ng 50. Kasi, sa atin, bilang Pilipino, yung malasakit ba sa kapwa na iniisip natin, lahat naman ng tao may malasakit. Hindi naman lahat kailangan i-video, hindi naman kailangan lahat Sa akin, mga idol, sa totoo lang, may mga tinutulungan ako, lalo na nasa labas ako. Nagbibigay ako ng mga pagkain, ganyan, sa mga mga pulubi, sa mga street families. Pero hindi ko na binibidyo. Minsan pera, binibigay ko rin. Bibigay din ako ng pera. Pero hindi para hindi para video ko pa ipakita pa sa tao. Kasi sa akin ang pagbibigay mga idol, hindi na kailangan makita ng marami. Na mabait ka, ganyan ka. Pera lang talaga kapag kami ay dito.
nakikita nyo nag-aayuda, di ba? May ayuda kami dito, feeding program. Kasi po, yung mga yun, yung ayuda namin at feeding program, may mga ambag din kayo dun. Ano yung mga ambag ninyo dun, mga idol? Yung mga bumibili sa akin ng mga medalyon, no? Mga kumukuha sa akin ng medalyon, naglilimusan, mga pangontra. Siyempre yung kinikita doon, nakakaipon-ipon din ako, no? Nakakaipon din bukod sa pansarili kong pangangailangan, halimbawa sa pagkain, sa pamasahe. So, doon namin kinukuha eh. So, hindi kami naniningil sa gamutan. Doon namin nakukuha ang pang-araw-araw namin sa mga bumibili sa amin ng mga gamit. Pag walang bumili, salamat. Pagka meron, salamat pa rin. So, ganun lang talagang buhay ng isang manggagamot. So, hindi natin kailangan pwersahin yung sarili natin doon sa mga bagay na gusto natin ma-achieve sa buhay natin. Pero pinaka-importante doon sa lahat, ang pinaka-thankful ako, nung nakilala yung aking pangalan sa pag-spiritual, is naging maayos yung takbo ng pamumuhay ko, yung nakakapag-isip ka na, hindi ka na tipong parang embang-embang, then sa takbo ng pamumuhay, yung biyaya na pinagkaloob sa akin. So, yun mga idol, kaya sa amin dito nag-aayuda kami, pagpapasalamat yun sa inyo, sa mga kumukuha ng mga gamit, may ambag kayo dun. Then may mga tao din naman talaga na nagdo-donate. Kaya namin inilalagay yan para makita ng taon yung kanilang dinonate is nakakarating dun sa mga taong dapat bigyan. Kasi pagka iyan ay hindi nakikita sa camera, no, pag sinabi namin na mag-aayuda kami, baka isipin katulad tayo ng gobyerno. O, sintabi, totoo naman. Diba? Alam nyo naman. So, tayo pa ba? Alam naman natin kung anong meron sa gobyerno. Pagka nag-ayuda ng 5,000, siyempre, pagdating kay Kupitan, magiging 4K na lang yan. No? Pagdating naman sa kay chairman, sa pabos ng pabos eh. Pero hindi ko sinasabi na ganun din yung chairman namin dito, no? Hindi sa ganun. So, nababalitaan natin yan, alam natin na nababawasan, nakakaltasan yan. So, yun yung bagay na iniwasan ko yung pag-isipan na yung sa ayuda, babawasan ko pa. Sa feeding program, babawasan ko pa. Aanuhin pa namin mag-asawa. Kanina galing yan? Wala pa yung ano ko. Kanya? Yung order ko sa kanya. So, ayun, dumating na mga idol yung sorry for interrupt ah. Oh, yung lumang kasa ng Sator Coronado. Yun, marami nag-order sa amin nito kaysa doon sa... Marami rin nag-order ng kasa ko na Sator Coronado sa Dor Adonai. Pinagsama kasi yun. So ito kay gawa ni Paring Poblete bagsak. So yan na, dumating na. Yung kinakahihintay ninyo sa mga nag-order niyan. Ito mga idol, basbasan ito, yung San Benitong binabasbasan to eh. Ito, maalala ko lang. Tapos meron tayo ditong nagpapasuso. Tapos yung likod, mahal na berin at Santo Niñong maliit pa siya. Yun lang mga idol, kaya kami nag-live pag kami ay nagbibigay ng mga gamit, mga pagkain, mga ganyan, para makita ng tao na talagang nakakarating yung kanilang mga donasyon. So, yun. So, balik tayo rito, burado na. Piso sagrado mga idol. Peso sagrado. Eto mga idol, hindi ako nagbibiro sa inyo. Eto kasi, nagtaka lang ako pero papakita ko sa inyo talagang katotohanan. Mamaya itututo ko sa inyo, mabibilib kayo rito. Peso sagrado to. Itong peso sagrado na to mga idol, ang nagbigay naman sa akin nito, yung sa MRT. Kung alala ko talaga, sa MRT binigay sa akin to. Nalaglag yung kanyang wallet, no? Pero tignan nyo yung pagsubok na ginawa sa akin nun, mga idol. Grabe. To, maikwento ko lang. Yung kanyang wallet ay mahaba. Ganyang kahaba. Alam mo nyo po ba ang laman ng wallet na yon? ATM na napakarami. Pera na napakakapal, tag 1,000. Hindi ko lang bilang kung magkano. Nalaglag yung wallet, hindi ko alam kung sino ang may-ari. So pagkakataon ko na yon, dahil hindi ko naman nakita kung kanino nalaglag. Nang bulat-latin ko ang
kanyang wallet para hanapin yung pangalan ng may-ari. Alam nyo ba kung ano nakita ko? Bumungad sa akin ito. Ito ang bumungad sa akin. So, nakalagay ito dun sa may lagayan ng coins. Then, binulatlat ko din yung laman. Kapal. Hindi ko na binilang mga idol. Kasi wala naman akong balak na bawasan din. Nung nakuha ko, may ID. Nandun ang kanyang lisensya, ang SSS, kumpleto. Kumpleto talaga mga idol. So, natutukso ako sa laki ng pera ang kapal. Natutukso talaga ako. Siyempre, tao tayo natutukso eh. Nung mga time pa na yon, natanggal ako sa trabaho sa pagka-VIP. So, nasa VIP escort ako noon, mga idol. Kasi, awol ako sa pagkasundalo. So, maraming kumukuha sa akin noon ng escort. Siyempre, dati kang sundalo, maraming kukuha sa iyo at nag-aanting-anting pa ako. So, ang tawag sa amin, mga pakumbong, kumbaga pakubol. Kami yung mga dedepensa sa kanila pagka nagkaratratan, mga ganun. Kasi mahilig ang politiko sa ganyan at naniniwala sila sa anting-anting. So, ayun, natanggal ako sa trabaho. Pauwi ako nun, di ko alam ang gagawin ko. Bayaran pa namin nun ng apartment, bayaran pa ng tubig, kuryente. Sipin ninyo yung pagsubok na nangyari sa akin nun. Grabing pagsubok talaga. Talagang katukso-tukso. So yun, pinagalitan ko pa yung may-ari. May cellphone ako nun. May pretext eh. May pretext noon eh. May pretext. Tenext ko, sabi ko, kayo po ba si ganyan-ganito? Ang pretext nun, 5 messages lang ata eh. So, imbis na mag-i-text ko yun kay Mrs., sa ibang tao ko pa na-text. So, ibig sabihin, wala na akong pan-text. Pag naubos yung 5 pre-messages ko, pag naubos yun, wala na akong pang-text kay Mrs. Pero alam nyo, para maibalik ko lang yung wallet dun sa MRT, alam nyo, naghintay ako. 2 oras, grabe, gutom na ako, mga lods. Gusto ko nang kagatin yung mga paa ng... Isipin nyo, nasa hagdanan ako ng MRT, nakaupo Gutom na gutom, kumakalaman, sikmura ako talaga nun dahil natanggal ako sa trabaho. 2 days na, nawala akong trabaho, nakapulot ako ng malaking pera. Hindi, talagang tukso-tukso na ako, gusto ko na kumain sa Jollibee. Ito, malaki na itong pera na to eh. Hindi ko na, bawasan ko, hindi naman siguro niya malalaman. Tapos, ang may-ari, nasa meeting pa, isang negosyante. So, yun, kung nanonood ka ngayon, sir, kung nanonood ka ngayon dito, kasi follower ko yun, mga idol, marami ng gamit na kinuha sa akin yun. At nagulat din siya, gumanda yung kabuhayan ko. Kaya hindi ko binibitawan din ito. At ito, may himalang nangyari to, itong gamit na to. Peso sagrado to, mga idol. So, yun, tuloy ko lang yung kwento. Yung klase ng subok na ginawa sa akin ng Diyos na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. 2 hours kang gutom na gutom, pagod na pagod. So, ang pamasahe ko nun, ang pera ko nun, totoo ko sa akin sarili, sinasabi ko sa inyo, 50 pesos. So, nandun pa ako sa MRT ng Pasay. Pauwi ako, ang pera ko nun, kulang-kulang na. Sabi ko nga, pagdating ng Masina, ng bandang ko ba, maglalakad na lang ako, hanggang marating ko ang Antipolo. Kasi kulang talaga ang pera ko. Pero hindi ko na iniisip yun. Sabi ko, bahala na, maglakad na ako maglakad. Pinag-intay pa ako, Diyos ko po, 2 hours, mga lods, kumukulo na talaga sikmura ako, talagang tuksong-tukso na ako dun sa pera niya. Ang dami. Siguro kung may 100,000, meron siguro yung laman. Bukod sa wala na akong trabaho, walang pambayad ng kuryente, tubig, lahat na iniisip ko yung mga anak ko nag-aaral pa sa Montalban. Talagang hinamon ako ng Diyos nun, ng subok sa akin kung magiging tapat ba ako sa kapwa ko. Alam nyo, hindi niya maiwan yung meeting kasi malaking deal. Malaking deal yung kanilang i-deal nun. Ang pagkakasabi sa akin ni Sir, buy and sell siya ng gold sa Hong Kong. So yung pagkakasabi sa akin, talagang big time talaga, mga lods. Ngayon, tiniis ko, sabi ko, baka abutan ako na ito kahit pamasahe ko lang. Sabi ko gano'n sa isip ko. Di ko na iniisip na malaki naman to, bigyan ako ng 1,000. Di ko na iniisip, basta makauwi lang ako agad, makakain na ako. Kung may kakainin. No? Kasi talagang hirap kami ni Mrs. noon nung nawalan ako ng trabaho. Tapos siya umalis na sa ibang bansa, umuwi na rito, nagpakasal nga kami. Talagang gutom na ako, pagod na pagod. Pagdating niya, tuntua,
Ang hinanap kaagad niya mga idol, yung wallet. Ikaw ba nakapulot ng wallet? Ikaw ba si ganito? Itong nag-text na to? Opo sir, sabi ko, ito po yung wallet ninyo. Pakitignan nyo na lang po, pakibilang yung laman. Sabi niya, alam nyo sa akin, ang sabi niya sa akin, meron din palang mga tao na natitira pang may mabubuting kalooban. Medyo na-emotional yung feeling ko nung sinabi sa akin yun. Medyo naano ko ngayon. Nung sinabi sa akin yun, nakita ko yung sarili ko na may ganun pala ako kabuti sa sarili ko. May natitira pa rin pala akong kabutihan sa sarili ko kahit na ako'y taong nagkakasala. Alam nyo, nung binilang yung laman ng wallet sa akin, kasi isang mahabang wallet eh. Mahabang wallet, ang kapal. Ang kapal. Parang hindi na siya wallet, parang pouch na malaki na siya. Yung binilang sa harapan ko, ang laman ng pera is 230,000. Tandang-tanda ko yung laman. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko yun. 230,000. Sabi sa akin, ano ang gusto mo? Bilang pasasalamat ko sa'yo. So, siyempre ako, hindi mo naman pwedeng sabihin yung problema mo o magdrama ka sa kanya na kailangan ko ng pera, pambayad ng tubig, kuryente, ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n, hindi kayo magkakilala eh. Pero parang sa isang isip ko, parang gusto ko na sabihin yung problema ko sa kanya, na humingi ako ng tulong bilang magpautang man lang ba, pambayad ko lang ng 1 buwan. Kasi baka palayasin kami. Pero hindi mga lods. Sabi ko sa kanya, isa po akong manggagamot. Nagagandahan po ako dun sa medalyon nyo. Itong medalyon na to. Nagagandahan po ako sa medalyon nyo na Peso Sagrado, sir. Sabi niya, yan ba? Sa lola ko yan. 2 yan, sabi niya sa akin, 2. Sabi daw sa kanya ng lola niya, iabot daw ito sa isang tao na magbibigay ng tulong sa kanya ng walang pabor. So, nagulat ako, kahit ako nagulat ako mga Lord. Nagulat ako. Dalawa ito. Kamukhang-kamukha nito. Yung 1 Peso Sagrado, wala nga lang tangkay. So, ito daw merong tangkay. Ipagkaloob daw sa isang tao na magbibigay ng tulong sa kanya nang walang hinihinging pabor. So, ayun, sabi ko, nagaganda na ako sa medalyon mo, sir. Sabi ko, pwede po ba siyang mahingi? Sabi kong gano'n sa kanya. Kinapalan ko na yung mukha ko. Kasi talagang, sabi ko, pampabuenas talaga to. So, ayun mga idol. Hindi siya nagdalawang isip ibigay sa akin. Then, nakikita niya sa mukha ko na talagang lubog na yung mata ko. Nakita niya na gutom na talaga ako. So, pinagalitan ko siya. Sabi ko, gutom na ako, sir. Ang tagal nyo naman. Nag-text ako sa kanya. Huling text ko noon kasi 5 messages lang yun. 5 message lang ang pre-text noon. Huling message ko, sir, gutom na ako, sir. Sabi kong ganun. Talagang, sabi niya, pasensya ka na, antayin mo ako dyan. Napaka-importante ng mga nandyan ng ATM card niya. Totoo naman mga lord, 10 yung ATM card niya na nandun. Na milyon daw talaga ang halaga nun. Ano? At ang pinakamasakla pa nun, mga lords, merong isang maliit na papel doon na nandun ang password. Walang biro. Totoong sinasabi ko sa inyo, nandun ang password. Kung sasamantalahin ko yung pagkakataon na yun, milyonaryo na ako ngayon. Sa dami ng ATM nun, ubusin ko yun kung talagang ano yun. Kung talagang pinagkaanuhan ko yun. Pero alam nyo, sa isang banda, may takot din kasi ako na paano kung mangyari sa akin yun. Balang araw na isusubo ko na lang, nalaglag pa, tas hindi ibalik sa akin yung wallet ko. So, ang hirap pa naman mag-apply ng mga ID. Yung SSID, ang hirap. Danas ko eh. Pamasahe, oras, lahat na. No? Tapos, mawawala lang ng isang iglap. Lalo na yung lisensya. So, ito pinagkaloob niya sa akin mga idol ito. Tapos, lagi kong suot-suot ito. No? Nung magmula nang ibinigay niya sa akin. Bukod doon, binigyan pa niya ako ng pabuya na kusang loob ng 5,000. So, ang bayarin ko nun sa apartment is 2,500.
kuryente tubig ko, 1-2. So may natira pa. Tignan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa tao. Hindi mo man hilingin, gagamit siya ng ibang tao, no, ng pamamaraan para yung mga pagkukulang na mga kailangan mo maibsan, dumating sa iyo. Basta wag ka lang magbabago, ano man yung estado na narating mo sa buhay, ano man yung meron sa iyo, wag lang magbabago yung pag-uugali natin. Basta yun lang ang bilin ko sa inyo. Sa akin, kung ikikwento ko yung buhay ko, hindi kayo makapaniwalang ganito na ngayon. Kahit ang mga anak ko, kasi ang mga anak ko iwahiwalay. Iba, hindi ho ako, maikwento ko lang sa inyo, hindi ho ako babaero. Ayaw ng mga magulang, ng mga napapangasawa ko sa manggagamot. Kaya pinaghihiwalay kami. Ayun, may kinakasama ako noon, pinaghiwalay kami, ayaw sa manggagamot. Nagkaanak kami ng isa. Nagkasawa na naman ako. Nagkaanak kami ng isa, pinaghiwalay na naman kami ng mga magulang. Then, swerte lang talaga dito, sa huli, dahil manggagamot ang buong pamilya yan, nakakaintindi, then nag-focus talaga sa gamutan. Ayun, 2 na kami manggagamot ngayon, isong. So, ayun, hinanap siguro ako ng Diyos ng kapareha ko, no, na manggagamot na makakaunawa sa akin. Ayun mga Lods, kwento ko muna sa inyo yung bagay na himala sa akin ito. Papakita ko sa inyo, walang halong kasinungalingan. Peso sagrado yan, pero nakikita nyo yung tama ng bala. Yan, no? Umbok talaga dito sa likod, pero dito baon. Yan, tama ng bala yan. Bala ng Armalite ang tumama dyan. So, bakit siya tinamaan ng bala ng Armalite? Ito yan mga idol, nahiling ng dati kong boss na kulang yung kanyang VIP escort. Kulang. Sabi niya sa akin, pwede ka bang sumama sa akin kasi ako ay pupunta ng Isabela? Sige sir, sabi ko, sige sir, wala naman ho akong trabaho eh. Tsaka wala ho akong gamutan ngayon, sasama ho ako. Nakakwintas ho sa akin to, no? Dito. Nakakwintas. Meron pa akong atardar. Ito yung atardar, hindi ko pa naipapakita sa inyo ito. Suot-suot ko yan, ang lalaki niyan noon. Suot-suot ko kasi, ito, tumbaga to, kulay pula. Tingnan yung mga itsura ng mga gamit ko, oh. Na mga sinaunang mga gamit ko na to nung nasa serbisyo pa ako. Suot-suot ko to mga idol, Hindi ko akalain na sa nipis-nipis nito at pampaswerte to, nang tinamaan ng bala, nagligtas sa buhay ko to. Walang biro. Nakasakay kami nun sa Hilux, unang labas ng Hilux nun. Hilux na blue, yung sasakyan ni boss. Suot-suot ko to, etong mga to, nandun sa belt bag ko. Nandun yung mga mutya, lahat nandun kasi may kabigatan to eh. Tsaka pag siut-suot mo to, sa leeg mo, mainit ang ulo mo eh. Baril pa naman ang dala ko. Yung baby Armalite, nakasandal na ganyan sa upuan. Nandito kami sa backseat, no, sa likod ng driver seat, doon ako nakaupo. Nakasandal yung Armalite doon kasi nag-escort nga kami doon sa boss ko na uuwi ng Isabela. So, uuwi siya. Ngayon, suot-suot ko to. Pagliko sa sigsag, mga idol, dumulas yung Armalite. Nasa ganyan, nasa gitna siya. Pagdulas na ganun, tumama dito sa yung pinakadulo ng Armalite. Tumukod sa dibdib ko. Alam nyo ba, hindi namin nakalain pumutok. Nilot. Naka-chamber. Naka-chamber, nakakasayos. Hindi naman pwede kasi mga idol na na pagka nasa backup ka, hindi naka-load. Ang masama nun, hindi ko nilock. Yung katangahan ko nun, hindi ko nilock. Alam nyo ba na dito tumama yung bala dito mismo? Pagbagsak niya, wala nang segundo lang mga idol. Siguro kung wala to, wala na. Hindi na ako nakakapagkwentong buhay sa inyo dito, wala na. Talagang, naku po, pagbagsak ng ganyan, sa sigsag siya, pagliko niyang ganun, tama dito sa dibdib ko, pang! Putok agad. Hagis ako dun sa upuan, pag sandal kong ganun. Hindi ako nagbo-bulletproof, nabibigatan ako. Kasi sa amin nun, may mga bulletproof kami na pinasusuot sa amin si boss. Hindi ako nabibigatan ako kasi payat-payat lang talaga ako.
Pero medyo malaki ang dibdib ko nun dahil sagana ako sa exercise, nagbubuhat-buhat din ako. So ngayon na lang napabayaan na talaga ang katawan kasi panay ang fasting. Talagang mas gusto kong maliit kasi pag-akyat-akyat sa bundok, pag-ahan, no, pagka mataba tayo, mahirapan tayo maghan. So, nung tumama dito, mga idol, yan, pinakita ko na sa inyo yung tama kanina. Tama ng, yan, kaya, napaka-tested nito, sa nipis nito, at ito ay pampaswerte, isipin mo na isinalba yung buhay ko sa pagkakataon na dibdib yan, ako po. Diyos ko po, sabi ko, kung talagang wala ang patnubay at gabay ng Ama, wala na. Darating siguro ako dun sa pupunta namin sa Isabela, bangkay na. Pag tama ho ng bala dyan, talagang yung pandinig ko, wala. Puro ugong. Yung katabi ko, tulala. Akala nga, patay na ako eh. Hinto yung sasakyan. Pag hinto ng sasakyan, mga idol, akala nga nila, in-snipe sila eh. Ang pinaka-the best pa na nangyari doon, pag tama ng bala dito, alam nyo yung basyo ng Baby Armalite? Nakita namin doon sa baba yung islag. Nakita pa namin doon sa baba yung bala. Walang tama yung bubong, walang damage yung Hilux, yung unang labas na Hilux. Alam nyo, minura pa ako nun ni boss. Sabi sa akin ni boss, kasi mahilig magmumura yun, parang si Duterte. Magpapalibing pa daw siya ng oras sa katangahan ko. So, ayun, maikwento ko lang sa inyo yung pinagdaanan nito. Magmula nun, hindi ko na siya binitawan. Nandito lang siya lagi sa altar. May mga gamit naman kasi ako ng mga tested na lagi kong dala. Ito kasi parang kumbaga treasure ko. Treasure ko kaya hindi ko na dinadala. Kasi baka maputol na eh. Malapit na maputol yan mga idol oh. Kaya hindi ko siya hindi ko na siya sinusuot. Tinanggalan ko na siya ng tali. Nandyan na lang sa altar. Pero bagamat ganun pa man, hindi ko siya talaga nililinis. Talagang, sabi ko, magkaganito ang klase ng gamit. Peso sagrado yan, pero nailigtas nito ang buhay ko. At talagang binibigay kami pagbaba namin eh. Galit na galit yung mga kasama ko sa akin. Sabi niya, mamamatay pa tayo sa katanga mo, ba't di mo nilak? Sinandal mo pa dyan sa upuan. Kasi nasa pa ako naman yung mga idol eh. Niipit-ipit ko ng binti ko pagka lumili ko. Eh nasobrahan sa likod. Napaganon na wala ako sa pagkakaano yun. Bumagsak sa dibdib ko eh. Pagputok yan, sabi ko sa inyo mga idol, talagang nako po. Grabe yung dinanas ko na yun na hindi ko na makakalimutan. Magmula nung pag lumalayas kami, pag may lakad, lagi naka-safety. Naka-chamber man ako, naka-safety lagi yung gamit. So yun, isang pagpapatunay ko yan na iyan ay may nangyari sa kanya na pagliligtas sa akin. So ito naman, itong atardar na to, wala pa naman siyang himalang nangyari sa akin. Ni testing, hindi ko pa pinatesting. Kasi hindi naman talaga ako nagte-testing gamit noon. Pero may pakita ko lang sa inyo, ito ay talagang mga antigo na talaga na noong gamit ko. Ito pa yung tumbaga, yung kulay pula, Infinito di Diyos. Na may kulang yung hininga dito. Kasi yung mga Infinito talaga may hininga yan. Ito yung mga sinauna, yung mga kulang. Mga may inilihim. Kaya nagpalit din ako ng mga gamit kasi may mga nakalihim dito, may mga kulang. So, nag-ano lang din ako, nagpakasiguro. Ito naman, tindi nito. Ayan o, pwede ng panghiwa ng sibuyas mga idol. Nipis ano? So, ito yung laging dala-dala ko rin. Sarili kong gamit ito. Ito naman yung nabagsakan ako ng nabagsakan ako na ito ng kahoy na pinuputol kasi nasa serbisyo tayo, so nagkakaroon ng mga offline balikatan, no, mga tinatawag na community service noon. Pinuputol namin yung malaking puno na tinamaan ng kidlat na bumagsak dun sa kalsada. Pero hindi siya totally bumagsak. Yung kalahati niya, wasak, yung kalahati nakakapit pa sa puno. Nakaganyan siya sa kalsada, nakaharang. Hindi makadaan yung mga sasakyan. Ngayon kami ang nagputol, yung kasama ko, ang nagputol, inakyat niya, gamit niya yung chainsaw, chini-chainsaw niya doon. Ang layo ko, mga idol, sabi ko sa inyo, ang layo ko doon sa puno. Bakit sa akin pumunta yung, yung sanga? Sabi ko, kaswerte nga naman talaga, ang daming tatamaan ako pa.
No, pwede naman siya malaglag dun sa may bangin, pero sa akin pumunta yung sanga. Ito yung suot ko nun. Pagkabuhay na berhing nagpapasuso, bumagsak sa akin, ang laki. Siguro kalahati ng katawan ko yung sanga ng akasya. Bumagsak sa ulo ko. Kala nga nila, patay ako kasi nadaganan ako, mga lods Nadaganan ako. Excuse. So, ayun. Sabi ko lang sa kanila, nahihilo ko. Tapos ngayon, tinignan ako ng mga medic, ng mga rescue. Nandun din kasi mga rescue. Kami, na nag-volunteer, noon, kami umakyat, tapos nandun yung mga rescue. Baliktad Ako na rescue Sinakay ako sa ambulansya, dinala ako sa ospital, hilong-hilo ko. Kala ko nga nabasag na bungo ko. Tapos in-x-ray yan, libre naman. Libre naman yung x-ray. Libre naman lahat. Wala nakitang damage sa bungo ko. Pero yung balat ko, bumukol yan mga lods. Mga ganyang kalaki yung bukol sa ulo ko. Laki. Ganyan Talagang kahit di mo nahawakan, tignan mo lang, bukol na bukol. Dito pa sa bumbunan mismo. Buti hindi nabutas yung bumbunan ko. Ayun, ito yung suot ko noon nung nadisgrasya ako noon, nung pinuputol namin yung punong akasya na community service kami. Nabagsakan ako sa ulo. Isang patunay niyan ng isang gamit ko na yan. Kaya ayan, napakanipis na talaga mga idol. Talagang hindi na, kumbaga, pang gayat na ng sibuyas din yan. No, so isa sa mga gamit ko yan, iba na talaga yung mga kulay. Ito naman yung trespe ko ng hininga. Yan mga idol, trespe ko ng hininga. Yan ang trespe kong hininga noon. At bihira ang meron nito. Napakabihira. Ito naman, nakuha ko naman to nang may nire-rescue kami na inaanod na baboy. No? So may inaanod na baboy. Yung pag-isimula ako sa spiritual, Lux Day, ang dami nakakaalam niya, nagsimula ako sa Banahaw. Naikwento ko na sa kanila yan kung paano ako nagsimula. 8 years old ako noon, nandyan ako sa Banahaw, kasama ko yung mga matatanda na mga binanggit ko. Yung iba mga patay na, yung iba mga inabot nyo pa at kilala nyo pa siguro. So, yun, pag-isimula ako, nakikita-kita kami ni paring Nick Banayo, may mga umakyat dyan. So, mga nagsisimula pa lang din sila noon. So, ito mga idol, yung trespe kong hininga. Ito naman, nire-rescue namin yung inanod na baboy kasi yung kulungan na anod. Yung baboy, may kinakagat-kagat doon sa gilid. As in kinakain, alam nyo na yung baboy, kung ano-ano lang kung ano-ano kakainin Yung ibang mga kasama niya nalunod na. Siguro mga nasa 30 baboy yun. Pegiri yun mga idol. Talagang yung kalahati ng semento, nag-landslide, bumitak yung lupa, yung kalahati ng kulungan, nalaglag dun sa ilog. Kaya yung mga baboy, nagtalunan dun sa ilog. Inanod, ang daming patay na baboy nun. So, pinatawag kami, kasama ako ng rescue, lagi kasi ako nagbo-volunteer nun. So, kasama ako ng rescue. Nakita ko yung isang baboy nandun sa may gilid, nanginginain. Alangan naman languyin ko pa yung mga inaanod, no? Yung iba, nasampid dun sa mga gilid ng parang mga basura na naipon dun sa gitna ng tambak na basura. Nandun nakabara yung mga baboy. So, may mga nakatali sa katawan na nire-rescue nila yung mga baboy. Hindi, ako, wala akong tali. Kaya dun lang ako sa gilid, naggilid-gilid ako, nirescue ko yung isang baboy. Kinakagat-kagat ng baboy to mga idol. Yan. Kinakagat-kagat niya. Talagang nasa bibig niya nakita ko, ano itong kinakain na ito? Pagtingin ko, medalyon. Trespe kong hininga yan. So, wala pa naman siya sa aking himala na nagagawa. Kaya lang, nakuha ko to na kinakagat ng baboy. Siyempre, ingatan ko rin. So, yun pa lang, yung matagpuan mo sa himala na yun. Ito naman, binigay lang din. Tapos, yun, iningatan ko ng matagal. Kaya ganyan na itsura niyan. Then, ito yung tinatawag natin na Sator. Ito yung pinaka-favorite kong gamit noon. Hindi na makilala. Talagang ano na. Yan yung Sator ng Adonai. Kung nakita ninyo yung Sator ko dito, no, na kasako, yun yung Sator ng tawag nito, Sator ng Coronados, tapos yung kabila Adonai. Kasi pinagsama ko yun. So, ito yan. Yan mga idol, meron ditong mga kasamahan to na hindi mo pwedeng ikwintas kasi malalaki nga. At yung iba naman, nilalagay ko lang sa bag. Ito yung mga limusan. Papalimusan ko to. Pera lang tong mga to.
Ito talagang hindi. May mga kasamahan to na palilimusan ko. Ngayon, pumili lang kayo dito. At ipagkakaloob ko sa inyo sa limusan. Unang ipapakita ko sa inyo yung San Miguel Arcangel na sibat yung kanyang tangan, hindi po espada. So, may nakikita pa ba kayong ganyan ngayon? O yan, ang laki. San Miguel Arcangel, sibat. O, kita ninyo yung ilalim. O. Mansyado na talaga. So, isa yan sa palilimusan natin. Then, mapag-ampon. Yan, si Amhuman. Dalawang kambal na ano yung kanyang karga-karga. O yan, o. Mapag-ampon. So, ito, ipalilimusan ko sa ito mga idol, tong mga to. Ito, antiguhin tong mga to. Talagang mga antiguhin siya. Hindi siya katulad ng mga ano na yon. So, screenshot nyo na lang. Ito. Yan o, sibat. San Miguel na sibat. Tapos, mapag-ampon. Then, etong mahal na birhen. Mga pang-altar yan, pansasakyan. So yan, kasama ko noon yan kahit na bibigat-bigat. Ito, wala akong balak na bitawan mga idol. Our Lady of Manawag. Ito yung patron namin sa Bicol. No? Patron ng lola ko yan sa Bicol. Boy pa lola ko, pinagkaloob na sa akin tong patron na to. So, yan. Kaya ito ay hindi ko palilimusan to. Dito. Bayan. Tapos Santo Niño. Sagrado Santo Niño ng Cebu. So, yan. Then, ito kakaiba. Mary of Lourdes. May sabitan yan mga lods. Oh. Peña Francis. Hindi po, Peña Francia. Peña Francia po yan. Nuestra Señora de Peña Francia. So, ang kompletong ano nito, meron. In-order mo lang sa Shopee. Walang dasal dyan pag Shopee idol, yung sa iyo, Carlos Joaquin. So, yan mga idol. No? So, isa sa mga, wala na ngayong mga kasanyan. Ito tumbaga, bago-bago lang to. Hindi pa to talagang ano. Yan, mahal na birhen na may 12 korona. Antiguhin pala, hindi tumbaga. So, ito, sa San Pedro yata to. Hindi ko na maalala mga idol eh. May hawak-hawak siya, baka manok tong hawak niya. Basta yan, kung sino gustong limusan. So, ang liit ano, ang gaan nito mga idol oh. Yan, kung gusto nyo limusan yan, pwede nyo limusan. Screenshot nyo lang, tapos isend nyo sa akin. Ito naman, Italy. Cruz. Wala tayo na ito dito. Wala tayo na ito dito. So, Italy yan. Santo Cristo, Italy. Tignan nyo yung likod oh. Oh, may disenyo pa. So, yan, Santo Cristo ng Italy. Mga antigo na gamit. Sa mga maglilimusan, pwede yan. Tapos, ito, Berhen. Na nagdadalang tao. Ayan, buntis na Berhen. Yan, mga pinalilimusan ko yan. Mga gamit natin na mga noon pa. Tapos, Santo Cristong nakadipa. May naganap sa akin na ito eh, baliktaran. Tumbaga yan mga idol, kulay pula. Antigo na rin. Tapos, San Miguel Arcangel. Antigo na rin to. Yung likod niya ay Mama Mary. So, ito mga idol ay Italy din yung disenyo nito. Yan, maganda to. Maganda tong isa na to. Balance yan, no? Sipin nyo, hindi kayo laging galit yan dahil Mama Mary yung likod. Ang harap ay San Miguel Arcangel. So yan, kung gusto nyo limusan, pwede nyo limusan yan. Yan, ipalilimusan natin sapagkat wala nang nag-aalaga. Hindi naman abandonado, lagi naman yan nasa altar ko. Ay, tumalon.
Tampo na yata. Santo Niño, Sagrado. Mahal na Birhen sa pagkadalaga. Hindi siya buntis dyan. Tapos, St. Benedict. Wala kayong makikitang St. Benedict na ganito ngayon. Ba? Ermitanyo, no? Hindi po yung Padre Pio. St. Benedict yan, mga idol. Yan yung itinaas niya yung krus. No? Yung pangtaboy na tinatawag. Nagtataboy siya dyan. Kaya ganyan yung kanyang itura. So, yan. Yan yung ating mga pakakawalan ng mga gamit ng mga antiguhin. Then, meron akong hindi sa inyo pinakita ditong isa. Na talagang hindi bagay na hindi ko pinapakita sa merkado. So, ayun, isend nyo lang sa akin yung picture kung sino yung gustong limusan. Tapos, may mga medalyon tayo dito. Ito na sa antique shop kanina, dumating na ngayon. Magpapagawa ko ng kopya nito. Ito ay medalyon sa Italy. Mahal nga ng pagkakabigay sa akin. Sabi ko, gusto ko lang makakuha ng kopya kasi papagawa ko. Ito mga idol. Papagawa ko ng kopya nito. Ito nalinis na kasi kaya nangingintab. Kanina, ganun din ang kulay niyan. So yung likod, tignan nyo. Yun, abangan nyo to sa lahat ng mga gustong magkaroon ng kopya ng ganitong medalyon. Yan. Automatic yan. Baka marami yung ipalalabas ko nito. So ito, walang kamukha to dito. Di pa ako nakakita ng ganitong medalyon. Italy to, sure ball. Daming mga Latin sa ilalim. Hebreo Latin. Yung likod niya. So madali lang ang pagkain nito. Alam ko yung pakain sa kanya. Hinanap ko na sa libro kanina kung anong kanyang pagkain. Then, baka maglabas din ako ng kopya nito. Pero limited. Ayan o, yung tuldok. Ito yan mga idol, yung tuldok. Tignan ninyo. Kahit naman makasilip at makopya nito, bahala sila dyan. Kung pipiratahin nila. Yan yung tuldok. Parang ginto ano. Mamaya papakita ko sa inyo yung kalis, yung puwit ng kalis. Mano-mano to mga idol. Yan. Ito hindi nyo maintindihan yan kung ano nakalagay dyan. Talagang yan ay salitang Hebreo na inukit to ganito na. Tanso na siya bago inukitan ni J. Ukit. Yun, nakikita ninyo. Aurang-aura na eh. Meron na siyang puwersa. Yan, kikita nyo yung aura sa gilid. Lakas ng aura na niya. Yan. Palilimusan ko to. Pero hindi ito mismo. So ito mga idol yung 2.0. Dalawa pa ito. So ang dami kasi tayong sangkap dito. Pag makita ninyo, nako po yung bahay ko parang antika na. Order tayo ng order. Ito yung 2.0. Ayan o. Yun. Makikita nyo yung tatak dito na 2.0. Yun siya. Medyo malabo lang talaga. May mix siya na 2.0 gold. Tignan nyo naka, ano yan, ininit ko, tapos ginupit ko rito, pinutol ko. Umbok din yan. Plinat ko, tignan nyo, magkasinlaki. Diba? Purong-purong kalis siya. Ibig sabihin, stand ng kalis talaga yung ginawa ko. Mas makapal nga lang dito, ito, dahil kasi bawas na to. Pinababa na. So, iyan mismo yan. Itong panganay, ito yung may iwan sa akin. Tapos, ipare-replika ko to na ipagagawa ko. Pwede kayo mag-request. Kung gusto ninyo nang magpagawa nito na purong kalis din, isang buong ganito kalis ang gagamitin. Pwede. Kaya nga lang, mas mahal yun, idol. No, kung i-request nyo na ganito rin. Na puro. Halimbawa, tutunawin namin. Kalis lang yung gagamitin. Yan yung pagkakalis nyo. Tignan nyo umi-echo. Kung naririnig ninyo, yan yung mga sinasabing kalis talaga. Ngayon, itong medalyon na to, pagka meron siyang sabitan, at pag ganito kasi bingi yan. Bingi. May echo siya, konti lang. Pero kapag ito may sabitan, at tinuktok mo yan, talagang ekong-eko. Ngayon, kung ito yung tutuktokin natin, magiging ganito yung tunog niya kapag may sabitan na. Ayan o. Tignan nyo Baka ma-damage. Gagawin ko pang medalyon ulit
So, ayun mga idol, yun yung gagawin natin sa mga gamit natin ngayon. Napaka gaganda ng mga bago nating kasa na ano. Pero kung magpapagawa kayo nito, ng ganito, mga purong kalis talaga. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magagancho o maguguyo. Kasi iyan, kapag ka sinabi ninyo magpapasadya kayo na purong kalis, bago yan tunawin, ano? Bago yan tunawin ni paring Ariel, ipapakita ko sa inyo sa video, gagawa ako ng record niyan. Halimbawa, ginupit namin to sa kalahati. Ginupit namin to sa kalahati, di ba? Tapos tutunawin na. Habang tinutunaw yan, pagsalin yan doon, no? Pagsalin doon sa apoy, makikita ninyo, tutunawin yan. Then isasalin sa hulmahan, makikita ninyo na talagang buong-buo yung gagamitin natin. Na hindi kinikwentuhan lang kayo na purong kalis. Di ba? So, ayun lang. Yun lang ang masasabi ko. So, ito talaga malakas to. Kasi bakit? Ang sabi sa Biblia, sa ano nito, sa aral, talaga malakas to mga idol. Hindi magkakaroon ng mga bahagi o walang lihim na karunungan kung hindi dahil sa tuldok. May pangalan tong tuldok. Sabi niya sa akin, ang itawag niyo sa akin ay, tapos, hindi ko lang pwedeng sabihin kasi bawal talaga sabihin yung bigkasin yun. Magkakasala daw ang babanggit ng pangalan nun. So, sabi doon, ito ang aking pangalan, binigay niya yung pangalan niya, at ang itawag niyo sa akin ay ganito. So, dalawang pangalan yung binigay niya doon. Ang tawag niya sa kanya sarili, ang aking pangalan, at ang itawag niyo sa akin. So, ang lahat ay nagmula sa tuldok. Ito yung tuldok na liwanag sa buong universo. Kaya nakikita niyo, tuldok lang, simple lang. Tuldok. Hindi natin pwedeng tuldok lang. No? Kasi tayo, tuldok pa rin tayo. Kasi ano ba ang katawan natin? Abo. Tuldok lang yung abo. Tsaka sa kapangyarihan ng Diyos, kung ikukumpara, tuldok lang tayo. Ang lahat ay nagmula sa tuldok. Maging ang Diyos ay nanggaling sa tuldok. Sa maliit na bagay na lumaki. Siya yung napakaliit na tuldok. Tuldok na liwanag na lumaki at nailawan ng buong universo. Ito yun. Ito yung banal na pangalan niya na nasa gitna. Tapos dinuktong ko yung ibang mga pangalan na mga itinawag niya sa sarili niya. So actually, 1,101 ang pangalan ng Diyos. Kaya lang hindi naman kasya dito yung 1,101. Kaya hindi ko na nilahat. Ang ikinasalang natin dito, yung pagkakaugnay-ugnay ng mga sunod-sunod na pangalan. No, yun nakalagay dito. Yung mga kilala ninyo. Baka mamaya ilagay ko yung ibang pangalan ng Diyos na ibinigay niya sa lihim ng karunungan na hindi nyo naman kilala. So, ang nilagay ko dito. Then, etong isa na to. Andyan yung, eto siya, oh. Yung disenyo niya. Ang disenyo nito, tinulad ko sa disenyo ng Italy. Kaya yung nakikita nyo dyan, ayan, oh, parang disenyo pang Italy. May ubas, may kalis, may yung ibon, yung tawag dito, banal na espiritu. Then IHS, JHS. Tapos yung banal na pangalan dun sa gitna. So, yan yung pagkakasa natin. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng kopya niya, kung gusto nyo rin ng, pwede nyo i-request sa akin yun. Pwede nyo i-request kahit anong medalyon dito, kagaya na itong mga medalyon. So, explore lang tayo ngayon mga idol. Wala naman tayong ginagawa, kwentuhan lang. Ito yung mga kasado kong medalyon mga idol. Oh. Lakit, 28 Pamilyares. May laman yan sa loob, nakita nyo na yung laman yan. Ito naman yung pinag-aawa yan, nagawa ni Danilo Beroy. So, namatay na lang si Tatay Danilo. Meron akong nakuha, nagamit niya. Ito naman yung naghimala, naging kulay puti. Pero lahat sila, ganito ang sangkap. Kalis at kampana, bakit siya naging puti? So, yun mga idol. Ano? Ito yung traspiko ng hininga. Yung 3 persona. Tapos yung amahan dun sa harapan. So, yan. Mga kasako, yung Infinito di Diyos. Tapos yung bagong kasa na Roma ng hininga. Aramak Radam Madradam. Tapos yung Tresbiko Roma na makapal. Ako lang ang mayroong gantong kakapal na Roma. Tapos yung sinag nyo. Then ito Aroma Eya. Kumpleto yan. May hininga ayan Aroma Eya. So pinagsama-sama na siya dyan. Mga idol. Then meron pa tayong isang kasa Ano ba yung isang kasa natin? May Tresbiko pa ako na wala dito, wala. Di ba may bago akong kasang Tresbiko hal? Isa na nga pala yun.
Ayun, yung isa, yung nakasalansan. Ito naman, yan mga lods, hindi ko pa pala napapakita sa live to. Gawa na pala yung infinitong hangin. So may mga pagbabago dyan, dun sa luma. Ni-revive na naman natin. May mga kulang eh. Tapos ito, San Miguel Arcangel. Puro kampana at kalis yan. Kaya tignan nyo yung mga tunog. Ano? Yan yung tunog. Talaga mga kalis yan. Yan yung paglalakbay ng Holy Family. Sinukuan. Kita nyo? Kristong sinukuan. So yan, sa mga gusto magtahan, infinito. Yan, mga sarili natin kasi yan. Pinutungan ng korona ang mahal na birhen, yung bugso ng kapangyarihan, na pagdaloy sa kanya ng bugso ng kapangyarihan. Yun, San Miguel Arcangel. So balanse, hindi kayo magagalitin kasi balanse sila. Tapos ito naman yung medalyong Oya. Oya Alpha Omega. Tapos may Aeya yan dyan. Ayan yung Aeya. Likod San Miguel Arcangel. Ito naman Atardar. Ito talaga digma kung digma to. Talagang to mabuti to sa mga sundalo. Pandigmaan talaga siya. So makikita ninyo, binago na rin namin yun dito. Ano? Mas pinalinaw, mas pinaganda, mas kinumpleto. San Miguel Arcangel yung likod, pandigmaan. So po, tatlo sila, puro San Miguel Arcangel yung likod. Then ito naman yung pagkabuhay. Na galit yung mga rayos. So walang labas nito sa merkado, hindi nyo makikita. Yung ganyan kaano yung katindi yung balasik niya. So ito naman, puso ng infinito na hindi natin pinapakita yung mga orasyon. Bawal ipakita yung mga idol, mahayag, makokopya na naman. So ito yung likod, infinito de Diyos. Infinito na siya kasi lumabas na siya sa bato. So pag nasa loob ng bato, iyon ay inkanto de Diyos. Ayan, binasbasan na siya. Andyan yung palmera, ayan o, palmera, yung pagbasbas sa kanya, yung banal na espiritu. Then yung ninuno na tinatawag. Ito yung infinito na nasa loob ng bato, yung tawag sa kanya, inkanto de Diyos pa. Ito naman, oh, ang ganda ng pagkaagawa. Diba? So ito, isa pa sa mga infinitong araw at buwan. No, kitang-kita natin. Diba? Ganda. Ito naman, isa sa mga kasahan ko rin, yung kalis na hindi pala kalis, Sanctissimo pa. Tawag dito, Sanctissimo. Then, kinoronahan. So, merong kinoronahan dito, ang likod ay San Miguel. Ito, kinoronahan. Ang pinanlikod na naman natin dito, Sanctissimo. So, napakaganda. Imbush talaga, umbok na umbok yan mga idol. Kahit tignan nyo ng patagilid, wala kayong makikitang pangit na ano dyan. So, ito naman yung Alpha Omega, 3 persona at Anima Sola, STM, 24 Asyan. Ang daming karga na ito. At yung basag ng mahal na Birhen Maria. Then, ito, yung original na itsura niya, pero yung sa akin hindi burado kasi nilinawan na namin. Yan, nababasa nyo na. Yung dati, burado to talaga. Hindi nila, yung nilabas nila, talagang inilihim nila to. Pero ito, ay talagang kinumpleto ko na. Yan, 4 yung binago namin dyan, oh, kasi mali-mali yung letra nung unang lumabas nito, nilabas nila. So dito, iniwas to namin yung 10J. Yan. Ito, binago na rin. Pattern ko na to. Yan. Ganto rin yung likod, pero ang harap niya ay ito. O yan, binago namin mga idol, oh. Ito siya. Tignan nyo, magkaiba na, mas malaki na to. So, ito yung dati niyang pattern. Yung likod niya ito, binago lang namin yung letra. Pero dito, ang laki ng pinagbago na. O, tignan nyo, Santissimo na siya. Santissimo Sacramento. Yan na. Sacramento. Dito, wala naman Santissimo Sacramento. May hininga na rito. Tapos, ayan, kitang-kita lalo yung kanyang mga letra. May HS na sa gitna. Ito, wala. Tuldok. So, hindi naman yung tuldok na liwanag ang tawag doon. Hindi yun yung tuldok na liwanag. Ano. Ito naman, yung pang digmaan natin na medalyon. So, kung naunawaan nyo yung mga nakasulat dyan, maintindihan nyo kung bakit siya tinawag na Kristong pandigmaan natin yung Holy Face. So, yan. Napakainam. Yung 24M nandyan.
GN Paan may kita natin sa 24 Asiano, no? Ito GN Paan, no? 24 Asiano yan. Ito 24 Asiano din, bakit puro letter N? So ibig sabihin hindi hayag, lihim, no? So may nagtesting na nito. Pero hindi ako believe kasi kararating lang niya, tinesting niya. Bahala siya diyan. Mabuti na lang pumasa. Sabi ko, wag muna testingin eh. Tapusin muna yung 49 days eh. Bumasa daw. Bahala siya. Ba't yung iba, ayaw makinig ano? Mabuti na lang, pumasa. Kung hindi, dali. Baka ako pa mapasama. So, ito mga idol, 3 muka. Yan, Infinito de Diyos yung likod. Mga sarili kong kasa to. Ito, revival. Ni-revive namin yan, mali-mali. Pinaliwanag ko na sa inyo kung ano yung mga mali niyan. So ito, wasto na at tama na. Then, ito naman yung ating Satur Adonai at Satur Coronados. So, yan mga idol. Then, ito yung Corazon de Jesus. So, yun sa gustong magtangan nito. Yung original nito, wala niyan. Wala to. Tapos yan. So, inayos lang namin at pinaganda. Then, meron naman tayo ditong, dali, may tatago lang ako, hindi ko pinapakita itong isa rito eh. Yung tinago ko sa likod, hindi ko pinapakita yun. Susi ng pangkabuhayan. Yan, mga sarili ko yan, mga idol. Yung sa sabong, si San Pedro may hawak na manok. Basta yan, yung balasik, yung ninyong umuot-ot. Yan, dumidede pa siya. Tapos, Santo Niño sa kabuhayan. Tanyo yung mga kasakaw, kakaiba. Ayun, ang Santo Niñong tinapakan ng bungo ng tao. Tapos, ito Santo Niñong mapagpalang kamay. Santo Niñong mapagpalang kamay. So, baby pa siya at malaki na siya rito. So, yun yung pagkakaiba. Bala ko nga lagyan to ng corona. Bala ko. Bagay naman sa kanya eh. Then, Santo Niño na may 3 mundo. Yun, wala na. Kompleto na. Ito naman, yung tinatawag nating Guerrero. Santiago de Galicia at pagkabuhay ito. Talagang mga sundalo, paborito tong itangan. Kaya nga ako, di ba, pagkabuhay tsaka nagpapasuso yung ko. Balanse, ito talaga. Galit na galit, naghihimagsik na to eh. Tignan nyo yung katambal niya. Guerrero, tapos yung katambal niya, pandigmaan pa rin. Ang kulit ng kombinasyon ko dyan eh. So, ito naman ay La Concepcion. Tapos, ito naman yung Sagrado de Familia. Yan. Tapos, ito naman yung nakalimutan ko na yung pangalan na ito. Sa libro ko kasi, inano ang nito eh. Yan, isa lang yan. Isa lang. Baliktaran. Sa libro kinuha ang kasahan niya. Ito naman, San Jose. Tsaka yung mahal, yung Kristo. So, bala kong lagyan ng orasyon dito bago ko ilabas sa merkado kaya hindi nyo nakikita. Na inilalabas ko pa. Ito naman yung Station of the Cross. So, mainam na meron kayo nito. Mga idol. Kasi pagkabuhay yan, ayan yung bumangon siya sa kabaong. Bihira ito. Ito, Italy talaga yung nito, disenyo na pinagkuwanan ko nito. Yung original nito, pinagawa ko ng lakit. Ito naman, San Benito na para sa bahay ninyo, para may protection yung bahay ninyo. Yan. Tapos ito, laki oh. Wow! Ang laki mga idol oh, panis. Ako na isang buong palad ko. Pambahay lang. Pero kung gusto nyo suotin, bahala kayo. Mainam to at mas maganda to. Mga idol, ganyan-ganyan yan. Ano yan? Kalis yan. Talagang umubos ng kalis yan. Purong kalis yan. Ito naman ay hindi tayong gumawa. Italy yan. Original na Italy. Pero hindi yan pinalilimusan. 3rd version. Yan, Kristong nakatingala. Nakita nyo, banal na espiritu yung kanyang gumabay na sa kanya. Kumbaga, laglag na talaga yung katawan niya dyan. Nagwiwika siya dyan, tapos bigla siyang yuyuko. Yun. Patay na siya pag yuko niya dyan. So, ito yun. Talagang hal-hal nakita niyo yung paa niya. Iba na. Ito, version 1.
Third version 3, version 1, ito yung version 2. Ang daming kumuha sa akin nito, 20 peraso na yung naubos natin nito. So, ang akin kasi, ang nilagay natin dyan, alitagtag. Yan, kaya ganyan ang kulay niyan. So, yan, sa mga version natin. Ito, hindi to kasali. Mga sarili kong gamit yan, ayan, no. Tignan nyo yung tsura, oh. Luma na, oh. Alpha Omega yan. Ito rin yan, yung disenyo nito. Pero ito, may palaman to sa gitna. Nabubuksan to, De Roscas. Ito, mga sinauna. Ayun, si KMJS, oh. Nung ako po ay na KMJS, mga idol. Hanapin nyo yung anting-anting ng Nazareno. Hanapin nyo po yun. Sa YouTube channel, anting-anting ng Nazareno. May kita nyo pagmumukha ko dun. Payatot. Ito yung suot ko na medalyon nun. Tagal na sa akin to, matanda na. Tapos ito, mantakin nyo, hindi nyo akalain nagsusuot ako ng ganito kalaki. Tawag nila panggata kasi sobrang laki, oh. Yan. So, ito hindi to mga itong mga bao, hindi yan pinalilimusan. Yan lang mga pinakita natin sa inyo. So, yan yung mga gamit na yan. So, sa mga kukuha sa atin ng mga medalyon, tabayanan nyo yung mga isa pang mga ilalabas natin ng mga medalyon. Tignan nyo, pati lalagyanan ko tanso. Mga antigo na. Ito pa pala, hindi ko na ipakita. Yan siya. Puno-puno na ng orasyon. Pati ito, lalagyan ng orasyon yan, mga idol. Huwag kayo mag-alala. Kapag nag-order kayo nito, sulit na sulit kayo. Pangkaligtasan, proteksyon. Yung iba talaga sinasabi nila, meron daw to sa bala. Pero hindi pa, takot ako magpa-testing na ito sa bala. Ayoko magpaputok na ito. May karma kasi yan. Pagka meron na kasing pumutok na ito, pinutukan nila, minamalas daw yung pamumuhay nila, ganun, may balik. Tapos nakakuha tayong sapatos ng duwende sa, sapatos ng duwende. Ang galing, Yan. Hindi ko pinalilimusan yun, mga idol. Baka may mangulit na, Tapos meron tayong available nito, yung naghahanap niyan. Ito, pambewang ko to. Para di ako napapagod. Sungay ng usa, ngipin ng kalabaw. Tapos, sawa. Meron tayong isa niya na pinalilimusan. Nag-iisa na lang yun. So, ito naman yung mga andun pa sa labas yung iba, hindi na kasi kasya rito. Yan. Mga gagawin nating medalyon, no. Tanso. Tanso yan, mga idol, oh. May ego ito pa. Ito, sapatos, tanso. Yan, mga papatunaw natin. So, pwede rin limusan ninyo kung gusto nyo limusan, tanso na yan. Ito, solid. Yan, mga tanso na gagamitin natin. Kapag tayo ay mga sinturon. Ayan, pag gusto nyo magpagawa ng ganito sinturon, available yung mga ganyan natin. Ayun. Yung mga gamit natin sa taso, panangkapan. Para nakikita ninyo na talagang may sangkap tayong mga ginagamit. Hindi yung drawing lang. Wag lang yung corona ng Jesucristo. Yung paghahari niya. So, ayan mga antigo talaga na gamit na gagamitin natin pang sangkap. Lalo na itong mga yung mga kalis na yun. Ipin yung mga ginagamit natin na sangkap talagang kampana. Yung mga yan, mga tansuin. Ito, kampana. Laki, Laki yan, mga idol. So, ito. Yan, ang laki din, Mga tanso talaga na pinasasangkap natin. Ito, dumating ba rito? Yan, may mga darating pa tayo. Nanggaling ng Mindanao na talagang hindi kayo manghihinayang sa mga gamit na bibilin nyo sa akin. Dahil unang-una, hindi drawing lang, hindi tayo namumuhunan ng tawag dito. Steel brass up. Yung tawag dito, liha. Steel brass at liha, kapag kumintab, sasabihin natin kalis na magmula sa gawaan, magmula sa hulmahan, hanggang sa production, kitang-kita ninyo.
No? Napapanood ninyo kung paano natin pinapagawa, kung paano lagyan ng sangkap. Kasi para nakikita ninyo ng tao, ng mga customer natin na talagang itong mga gamit natin ay may sangkap. Para hindi kayo nanghihinayang sa inyong mga gamit. So, ang dami. Kita ninyo, sobrang dami nung pangsangkap natin dito. Pero kung tatanungin ninyo ako, hindi lang baka sabihin nyo mayabang. Ang bawat isang kalis ay napakamahal. Sa totoo lang. Bawat isang ganito. Pitik pa lang ng kamayan. Kita nyo. Yung mga ganitong kalis na mga gamit na gamit, lalo na ito, 2.0, may halong gold. So nakita nyo yung wit na to, ito yung mismong inukita namin, pinutol ko lang. Kaya siya naging ganito. Yan. Kaya siya naging ganyan. So, iyan ay talagang pinaghihirapan natin, mga sangkap natin. Hindi drawing, hindi kwento. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo kung nagiging mapagmasid kayo at nagiging matalino kayo, hindi kayo nagugulangan ng ibang mga nanloloko. Kasi yung iba sasabihin nila may sangkap, di ba? Alam naman natin na kapag ka ang isang gamit o isang medalyon ay may halong sangkap na kalis at kampana, yan ay talagang mahal. Dahil kung iyan ay may sangkap na kalis at kampana, hindi yan ibebenta na mura. Dahil dun pa lang sa mga sangkap, sabi ko nga sa inyo, ganito, libo na ang halaga. No, sa pagpapashipping nyo pa, kung ito ay manggagaling ng abroad, yung mga ganito, yung magkano na kapag inuwi dito sa Pilipinas. So, ayan, talagang kalis talaga na nakikita ninyo at 2.0 gold pa, na may sangkap talaga siyang gold. Kaya ganun yung yung kanyang sangkapan. Alam na, magpadala ka na kay pare? Padalan mo na, tinaasahan niya yun. Pati yung bayad dun sa mga medalyo na ipinagawa natin. So, ayun mga idol, no? Kasi, kapag ka ang isang gamit ay may sangkap, sasamantalahin nila yung pagkakataon. Katulad niyan, may nag-vlog si Agimat ng Mangyan. Nag-vlog si Misteryo ng Mangyan. Nag-vlog ako na yung mga gamit namin ay may mga sangkap na kampana at kalis. No? Yung mga sangkap na kalis. At nakikita ninyo sa video na talagang iyan ay sinasangkapan namin ng kampana. Isipin ninyo, kampana, mahal-mahal. Tapos ipansasangkap lang namin. So, yun mga idol. Sinasamantala kasi ng iba. Sinasabi ng iba, sa amin may sangkap din na ganyan, mura lang nyo lang mabibili. Joker yun, mga idol. Sinungaling yun. Kasi kung talagang may sangkap yan, hindi nila yan ibebenta ng murang halaga dahil ang mahal talaga ng mga sangkapan. Gumagastos tayo, naghahanap tayo, kanino tayo nagtatanong, na meron ba kayong mga kalis dyan, yung mga gamit na, no? Minsan sa simbahan, pag pupunta ako, kinakausap ko yung mga sakristan, baka may mga tambak kayo dyan na hindi na ginagamit. Kasi naman sa ipakilo ninyo, bibilhin ko na lang. So yun, may mga kinakausap tayo doon, no? So, yun mga idol. Yun ang sinasabi natin. Yung iba sasamantalahin nila, mahal nilang ibebenta. Sabi nila may kalis, may kampana. Ang lugi dyan kayo Pero kung nagiging matalino kayo sa paghahanap ng inyong mga gamit na talagang, kung talagang gusto ninyo ng talagang ordinary lang, may mga kilala dyan nagbebenta ng mga ordinary o order kayo. Ordinary lang to bro, sasabihin sa'yo, medyo mura lang yung halaga nito, ganyan. Okay lang yun. Pero kung ordinary lang yan, niliha, tapos yung steel brass, kuminang, bibenta sa iyo, lugi ka dun. Kasi wala naman talagang sangkap yun. Ngayon, kapag may sangkap, ang nagagawa ng sangkap, tinatawag na nila kadalasan na tres metalis. No, ang tawag talaga ng iba dyan. Kasi may mga sagradong sangkap. Bakit naging sagradong sangkap yung mga ganito? Kasi ito ginagamit sa misa. At nahahalikan ng pare ito. Dahil yung mga pare ay nagdadasal yan bago uminom ng dito sa baso na to. So yun yung isang mga dagdag
na bisa sa mga gamit na yan. Bakit sinasangkapan ng kampana? Tsaka ang may sangkap na kampana, mga idol, mapapansin ninyo, hindi mabigat sa kabuhayan. Pag may kampana at kalis. Kasi nga, yan ay nasa templo ng Diyos eh. Nasa simbahan yung mga sangkap na ginamit. Either na lang doon sa ibang mga sangkap na, halimbawa, hindi naman puro-puro. Yung sangkapan lang. May mga tinatawag kasi na puro, kagaya nito. Purong kalis. O, halimbawa, purong kampana. So, yung mga puro-puro na yan na tinatawag. Meron naman tinatawag na sangkapan. Yung sangkapan, meron tinatawag na tres metales. May pula na halo, pulang tanso, may kalis, at merong kampana. So, yun yung mga tres metales na tinatawag. So, yun, mga idol, makikita talaga ninyo, no? Makikita talaga ninyo na talagang iyan ay normal na meron na siyang bisa. At yung kampana ay pantawag ng tao yan. Pantawag ng tao kung bakit ito nagiging mas mainam na gamitin sa negosyo. At magaang sa kabuhayan. Totoo yun, mararamdaman nyo yan. Mas iba yung may sangkap na kalis at kampana kaysa doon sa mga normal lang na gamit. Pero walang problema doon sa mga gamit na mga tanso lang siya, ganyan. Walang problema doon. Ang importante doon, nandyan yung pagkain, nandyan yung pag-aalaga ninyo, no? Pero mas advanced pa rin talaga kung mayroong sangkap. Kaya kung ako tatanungin ninyo, ano ba maganda, may kalis o wala? May sangkap na sa kalis o wala? Ang masasabi ko lang sa inyo, mas mainam siguro kung may sangkapan. Kasi ako, mga gamit ko may sangkapan talaga at ramdam ko yung gaan sa pamumuhay. At ito ay magaan din dalhin, hindi basta-basta nag-iintang ulo mo. Kasi kapag may mga gamit kung minsan mainit sa ulo, no, nagiging agresibo tayo. So may mga ganun. Kaya masasabi natin na ito ay mainam na gamitin para sa inyo. Yung may sangkapan. So ayun, medyo tumagal-tagal na rin tayo, 5:45 na at ayun, sa pag-iimbita natin sa inyo doon sa ating pupuntahan bukas, sa Batangas, sa lahat ng mga magpapagamot. Nandiyan kami sa Batangas bukas hanggang Linggo. Gamutan, 2 araw na gamutan yan, mission yan eh. So kita-kita na lang tayo doon at tayo ay magpagamot, no? Pwede kayo magtanong doon. So, may mga nagtatanong kung magpapakarga ng kabal. So, depende siguro, mga idol. Baka pwede. Kung marami kayo, magkakarga ako ng kabal. Pero kung kakaunti lang naman yung magpapakarga ng kabal, mas maraming pasyente na lang tayo. Pero magdadala rin ako ng itak at mamaya ay maghahasa na ako ng itak dito para mapatalim natin yung itak at makita ninyo. Sa Munting Pulo. Hindi po sa Munting Pulo. Saan ba yun? Nakakalimutan ko lagi. Hindi sa Munting Pulo, Lods. San Nicolas. San Nicolas, Batangas. Alis kami dito ng madaling araw, dating kami doon ng umaga. So, ayun. Apakible. Ha? Apakible, Poblacion, San Nicolas. Apakible? So, yun, sa barangay Apakible daw. Tapos, San Nicolas, Batangas. So, doon kami bukas. Gamutan kami doon bukas. Libreng gamutan yan. May mga kamag-anakan kayo dyan, papuntahin nyo, kaibigan, no? So, yun lang mga idol, no? Hindi na tayo magtagal at ako'y pagdating ng hapon, nagugutom na talaga. Bilis ako magutom. So, yun, ingat kayo palagi. Nawa ay may mga kaalaman na naman tayo na naibahagi sa inyo. So, yun lang. Pagpalang gabi sa lahat. God bless you more mga idol.